Sobrang init mga kadip, no? Pero hindi yan hadlang kalabosing para magpagawa dito sa atin. Dahil tad-tad na ng corrosion tong mugs ni bossing, kaya kailangan na nating papugiin. Kaya kung interesado ka kung paano namin to ginawa, tara, samahan nyo kami. Umaga pa lang nakapila na agad si bossing at eto yung gagawin natin sa kanya. Inamag na yung mugs ni bossing dahil sa wiwi ng mga aso nila. Medyo challenging tong trabaho natin na to dahil ito ay within the day. Nawa kayanin ng Team Paulworks tong trabahong to. Dahil hindi lang ito yung nakasalang nung araw na to. Meron din tayong ibang mga client galing iba't ibang lugar. Kaya nga't hindi na pinatagal ni Boss Rodel natin yan. Binakbak niya na kaagad yung pintura ng project natin na to. At yung mga kasabay, next vlog na lang po ha. Hindi na kasi kakayanin ng oras natin dahil ipapakita ko dito kung ano yung mga senaryong nangyayari sa bawat project na ginagawa natin everyday. Sa mga kadip, ito na yung may strip natin na fascio na mugs. Ito na yung tsura niya. So, nakikita niyo dito talagang nag-corrosion na yung ihi ng aso sa mugs ni bossing. After stripping, syempre kailangan nating i-sandblast yan. Mano-mano, walang shortcut para sulit yung ibabayad sa atin ng ating client. At eto po yung pinaka best way at tamang proseso ng pagpa-powder coating. Ipinakikita natin yung mga ganitong process para maging aware ang ating mga kliyente sa mga pinagdadaanan ng kanilang mga item or kanilang mga unit. At dahil nalinis na natin sila lahat, eto na siya mga kadip. Next step, ang pag-a-apply na ng ating base coat or pinaka-powder natin. Dahil chrome red yung project natin na to, kailangan natin mag-apply ng chrome na base. At pagkatapos nating lutuin yung base coat natin, eto na hinahango na ni Boss MJ sa ating oven at umuusok-usok pa nga talaga oh. At nakuha naman natin ang malinis na chrome niya. Eh yung isa kaya, okay din kaya? Tingnan na nga natin. Ako, zero. Ayan o. Ayan ang problema dyan. Ayan yung mga yan. So, hindi palaging Pasko. Hindi ganun kadali. Kaya pa rin. Oo. Kaya ang gagawin natin, uulitin natin to. Okay lang. Okay lang. Basta quality pag nagawa. Yes. Importante, hindi natin susorkatin yan. Kailangan talaga malaman natin kung paano natin patituloyin yan sa mga susunod na kabanata. Dahil error yung isa, kailangan natin ituloy itong isa. Kailangan na natin i-apply itong ating candy red para lumabas na yung pinakakulay na gusto ni bossing sa motor niya. After ng pagluto, tignan nga natin kung all goods. Masyadong transparent tong video na to. Dahil kung ano yung talagang totoong nangyari, pinakita natin sa video na to na may pagkakataon talaga minsan na hindi natin nakukuha agad or nape-perfect agad yung trabaho. Kaya sa mga kadip natin dyan at sa mga kapwa ko nagpa-powder coat, alam na alam nila yung ganitong mga senaryo. At itong isa, okay naman, nakisama naman siya, all goods naman. Kaya yung isa naman, after ng pagtsatsaga at ulitin tong project na to, eto na yung kinalabasan niya. Panibagong materyales at panibagong effort para lang lumabas ng solid na solid talaga yung mga project natin gagawin dito. Tara, interviewin na natin si bossing. Boss, tapos yung project natin. Yung pangalan pala ni bossing. Boss Mitch po. Si Boss Mitch. Taga saan? Taga Marikina po. Parita ko, 1 to 10. Baka mga ano pa to eh. Taas pa sa 10 eh. Taas pa Above sa 10 pa oh. Baka may tropa na gusto yung shoutout or mga business. Hindi, sige okay na. Okay na. Mga tulog na sila eh. Tulog na sila. Boss, maraming salamat po. Thank you. Galing. Ganun lang ka-basic, natapos yung project natin na to at base kay bossing, nakuha naman natin yung perfect score. Hindi man natin natapos ng within the day, ang importante, nagawa natin na maayos yung project natin kay bossing. Boss Mitch, maraming salamat po ulit at hanggang dito na lang yung vlog natin for today. To God be the glory.